At paano maibsan ang pressure sa leeg. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano maibsan ang pressure sa leeg sa bahay, walang gamit na kadamitan, sa madaling paraan at siguradong gumagana. At tandaan na ito ay isa sa mga kaso na dapat alam ng lahat ang mga ehersisyong ito, pero lalo na para sa mga may hernia sa disc o arthrosis sa cervical. Pinakamaganda, hindi mo kailangang maging payat, bata o sobrang flexible para magawa ang mga ehersisyong ito at mapabuti ang leeg mo. Believe ang lalaking ito! At magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng iba't ibang ehersisyo sa isa lang. Dahil imposible nating maibsan ang pressure sa gulugod, lumikha ng espasyo para sa mga disc, para sa mga kasukasuan, kung hindi natin gagalawin ang mga kalamnan dito sa gilid, sa ekon at sa mga tadyang. Ito ang tensyon na nagpapadiin sa leeg, na dumudurog sa gulugod at humihila sa ulo papunta sa harap. Ang ehersisyong gagawin natin ay mag-alis ng tensyon mula ibaba hanggang itaas at maibsan din ang pressure sa gulugod. Uupo ka sa isang upuan na ang buong likod mo ay nakasandal mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang susunod na hakbang ay pagkawing ang mga daliri at ilagay sa likod ng leeg. Napapansin ko ring madalas, ilagay ng iba ang mga kamay sa likod ng ulo. Sa likod ng leeg ito. Susunod na hakbang, ilapit ang mga siko sa harap. Mas maganda kung dadaan sa ilalim ng baba. Hindi kailangan na dumikit. Iwanan ng siko para maramdaman mong niyayakap ng kamay ang leeg mo. Sa posisyong ito na nakasandal ang gulugod, hihiga ka paatras habang itinuturo ang mga siko pataas sa pisame. Gusto kong maramdaman mo yung pakiramdam ng paggunat, yung masarap na pakiramdam ng pag-inat. Hindi ito sakit. Sa posisyong ito, ang pagyakap ng mga kamay sa leeg ay nakakatulong na maibsan ang pressure sa gulugod at para matanggal ang tensyon. Pagbubutihin natin ang pagbuga ng hangin. Tara na. Quando a gente solta o peito dela Pwede diba? e a gente está alongando aquela tensão. Tama, mananatili tayo dito ng 30 segundo, pagbutihin ang pagbuga ng hangin, walang pagmamadali. Pagkatapos ng 30 segundo, bumalik ng dahan-dahan, bitawan at igalaw ng kaunti para maramdaman ang pagre-relax. Maramdaman na mas maluwag ang leeg, mas may espasyo para sa mga disc at kasukasuan. Mas mag-inhawa na ngayon. At para mas mapabuti pa ang mga resulta, may isang mabilis na ehersisyo na nagpapaganda ng postura ng leeg. Kapag inayos natin ang postura ng leeg, naiiwasan bumalik ang tensyon. Kaya tumayo ka, i-relax ang mga balikat, hayaan mong bumaba ang mga balikat palayo sa tainga, tuwid ang mga siko, at gawin ang thumbs up sign gamit ang mga kamay. Dahan-dahan na hindi itataas ang mga balikat, ituturo mo ang mga hinlalaki paatras hanggang sa kaya mo. Layunin dito ang paglapitin ang mga shoulder blades sa likod. Ganon, panatilihin mo ang posisyon na parang nag-iinat ka at subukang mag-relax. Huwag mong hayaang bumalik ang mga braso at subukang mag-relax. Gawin mo yung paghinga. Pabagalin mo ang paghinga, lalo na sa pagbuga ng hangin. Makikita mo ring di mo na kailangan mag-effort para mapanatili ang posisyon. Mas magana ang paghinga mo. Parang nasasanay na ang katawan mo sa posisyon na to. Manatili ka dito ng 30 segundo. Pagbalik mo, mararamdaman mong mas maayos ang balikat, mas magaan ang leeg, at mas elegante ka. Mas gumanda pa. Gawin mo lang ang sequence na to kahit isang beses araw-araw o kapag kailangan mo. Dahil gaya ng nakita mo, nababawasan ang sakit at nare-relax ang tensyon sa leeg. Ang susunod na hakbang ay palakasin ang mga kalamnan na sumusuporta sa leeg na parang isang lambat. Ipinapakita ko sa video kung paano simulan ito sa bahay. I-click lang dito. Para sa mga nanood hanggang dulo, may regalo ako. Narito ang video ng buong sequence. Walang putol para mapanood at magawa mo ito kasama ko. Kung natulungan kita sa video na ito, alam mo na, pasalamatan mo ako sa pamamagitan ng pang-share ng video na ito sa isang taong nangangailangan. Yun lang ang hinihiling ko. Hanggang dito na muna ako. Isang malaking yakap hanggang sa muli.